Ito ang gulay na gustong-gusto ng mga Ilocano. Hindi nga lang Ilocano, kundi maging mga taga rito rin na itawit at ibanag sa lugar namin. Kahit abraw nga lang ang luto nito ay tsak na mapaparami ang kain mo. Magandang araw. Hindi na nga panahon ng tagbulaklak ng mga himbabao ngayon dito sa amin. Pero dahil nga sa epekto ng El Nino ay napapabulaklak sila nang wala sa panahon. Kaysa masayang at mamukadkad lang yung kanyang mga bulaklak ay akin na nga pinanguha yung mga sanga na maliliit na mayroong mga bulaklak. Ito ang pagkain na hindi mo pagsasawaan, mas lalo na kung itong yung nakasanayan. Pinaghalong bulaklak ng himbabao, talbos at ganon na rin ng dahon ng malunggay. Nilagyan ko na nga ito na ricado, na pinipit na bawang at hiniwa-hiwa na sibuyas. Nilagyan ng tubig at saka ko nga ito isinalang. Habang abala nga sa pagluluto, ang aking pangalawang anak naman ay abala din sa pag-aasikaso ng kanyang mga halaman. Panahon ng pamumukadkad ng kanyang mga pananim ay kay gandang pagmasdan, mas lalo na kapag ganito na wala ng ulan. Ang tanging pananim nga lang namin ng mga panahong ito dito sa bukid ay solo kamatis. Abraw-itawit nga yung luto na ginawa ko ngayon. Naglagay na ako ng pampalasa na betchin at gano'n na rin ang asin. At dahil tuloy-tuloy ang pagkulo ng tubig, kaya nilagay ko na yung bulaklak at talbos ng himbabao. Mas inuna ko itong nilagay kaysa sa dahon ng malunggay. Ang dahon kasi ng malunggay ay saglit lang naman itong lutuin. At habang abala sa pagluluto, sinasabayan ko na rin ang pag-inom ng sabaw ng buko. Marami kasing nagsasabi na lagi na lang daw may bagoong ang aming mga kinakain. Kahit lagi kaming nagbabagoong, madalas din kaming uminom ng sabaw ng buko. Nakatambak na nga yung mga balat ng buko dito sa paligid namin at pwede na nga ring ipanggatong ang iba. Nilagay ko na yung dahon ng malunggay dito sa niluluto ko kasi luto na yung himbabao. Isang kulo lang at hinango ko na nga. Isinalang ko na din itong kawali at nilagyan ng mantika para makapagprito na rin ako ng pinatuyong isda. Ito pa yung mga nahuli naming tilapia nung naglimas nga kami doon sa tinatawag na lagbang dito sa amin. Medyo marami din kasi ang nahuli namin noon kaya ang ginawa namin ay pinatuyo namin ito para mapakinabangan ng matagal. At isa nga ito sa magandang pares na pang-ulam kapag inabraw ang niluluto namin. Pagkatapos magpasalamat ay kumain na kami ng aking pamilya. 4 lang kami ngayon dito sa bukid. Wala yung aking panganay na anak. Masaya kami kahit ganitong gulay at pritong dried fish ang aming ulam. Ang mahalaga ay na-appreciate namin yung bawat araw na nakakakain kami. Simple mang masasabi ang aming mga pagkain basta masaya ang aming pamilya. Maging itong aking bunsungang anak ay sobrang nagugustuhan niya yung ganitong luto sa gulay, yung tinatawag nga naming inabraw. Alam niyo po ba mga kabukid na basta kapag ganito ang aking luto, gustong-gusto niyang humigop ng sabaw. Mahal ko ang aking mga anak, kaya nga sinasanay ko silang kumain ng masusustansyang pagkain tulad na lang ng gulay. Kaya nga siguro simula nang ipanganak ko itong aking bunso ay hindi pa niya naranasan na madala sa hospital. Pero di naman ibig sabihin na di na kami kumakain ng karne at isda. Mas madalas lang talaga na gulay ang niluluto ko dahil yun ang marami sa mga pananim namin. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.